We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. Mga barangay na apektado ng ASF mula sa 7 bayan at 1 lungsod na dagdagan pa ayon sa Batangas Provet. Pagkakaroon ng barangay animal checkpoint sa Batangas City, pinaplano na rin. Presyo ng karne ng baboy sa ilang pamilihan sa Batangas City bumaba sa 280 hanggang 300 pesos kada kilo. Mahigit 272 ektarya ng lupain sa Amerika nasunog. Voter registration na magtatapos sa September 30, hindi na palalawigin pa ayon sa COMELEC. Ilang residente sa Barangay Dalig sa Batangas City nabubulabog umano tuwing gabi dahil sa mga nanguhuli ng gagamba sa kanilang bakuran. At sinigang at bulalo, pasok sa top 50 best soups in the world ng food guide na Taste Atlas. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Pinaplano na rin ng Barangay Balete sa Batangas City na magkaroon ng animal checkpoint bilang pag-iingat sa ASF. Samantala, nadagdagan pa ang mga barangay na apektado ng ASF mula sa 7 bayan at 1 lungsod sa Batangas ayon sa Provincial Veterinary Office. May follow-up report si Denise Abante. Nasa mahigit 100 backyard piggery ang pinakaiingatan ng Barangay Balete, Batangas City para hindi mapasok ng ASF. Kaya bilang paghihigpit sa seguridad ng mga babuyan, pinaplano na ng sangguniang barangay na magkaroon na rin ng barangay animal checkpoint sa lugar. Kailangan yung animal checkpoint para maiwasan yung mga papasok, yung lalabas na hindi natin masabi, baka sila may mga dalang sakit na tinatawag nating ASF. Para maiwasan din namin dito sa Balete, kumalat yung ASF. Bagamat wala pang kaso ng ASF sa Batangas City, may pangamba pa rin ang hog raiser na si June. Kung hindi raw kasi talaga mag-iingat at maghihigpit ang pamunuan ng barangay at ang mga mismong tagapag-alaga ng mga baboy, posibleng magkasakit ang mga alagang baboy. Doon naman kami pinagkukunan ng pinagkakakitaan, madalit sabi. Malaki pong bagay ang may alaga ng baboy. Mahirap po. Pangalaga natin ang baboyan natin. Pabor din ang hog raiser na si Wilson sa pagkakaroon ng barangay animal checkpoint dahil para rin naman daw ito sa mga alaga nilang baboy lalo pat 6 na lang ang natitira niyang mga alaga. Dahil daw kasi sa takot sa ASF, ibinenta na niya ang 88 iba pa sa mas murang halaga. Pero kung maubos pa raw ito dahil sa sakit, hindi na niya alam kung paano makakabangon pa. Ako, nangihinayang din po Buwang mataas na po ang pakain ng PEDS ay yung pagbili nila ng partner ay may bababa na. Malaking tulong po yun para mailigtas naman po yung ibang magbababoy. Pagaya ko po may tira pa naman po ako. Nakikipagpulong na raw ang pamunuan ng Barangay Balete sa Provet at iba pang ahensya para maaprubahan ang pinaplanong pagkakaroon ng barangay animal checkpoint. Ito rin ang iminungkahi ng sangguniang panlalawigan upang sa mismong barangay pa lang ay maiwasan na ang pagkalat ng ASF virus. Huwag silang magpapasok muna ng mga biyahero dahil ngayon ay talagang laganap ang sakit na yan. Huwag silang magpapasok ng mga baboy o mga biik na nanggagaling sa iba't ibang bayan. Dahil hindi natin alam kung sila ang may mga dala na sakit para dito ng mga ASF. Sa pinakahuling datos ng Batangas Provincial Veterinary Office, nananatili sa 7 bayan at 1 lungsod sa lalawigan ang nakapagtatala ng positibong kaso ng ASF, ngunit nadagdagan ang bilang ng mga barangay. Kasama si J.R. Manhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Dahil pa rin sa banta ng ASF, itinalaga sa magkakaibang lugar ang animal checkpoints ng PNP Calabarzon. Ang livestock checkpoint sa Laguna nakatalaga na. May ASF man o wala ayon sa PDRMO. Nakatutok si Paul Hernandez. Nakalalabas man ng Batangas ang mga truck na may kargang baboy, animal checkpoint ang dadatnan sa Karatig Lalawigan. Sa tala ng PNP Calabarzon,
May 4 na talagang controlled border points sa rehiyon. 8 oras ang duty ng mga pulis dito, kasama ang tauhan ng LGU at ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa para makaiwas sa ASF. Sa mga boundaries yan, yung mga madalas sa daanan ng mga traders natin. But ang checkpoint naman is lahat ng stations ay mayroon silang may sinasagawa silang regular na checkpoints sa mga areas nila sa pasukan at mga entries and exit points nila. Nangangala pa ng datos ang Provincial Veterinary Office ng Laguna sa halaga ng pinsala ng ASF sa lalawigan na kumalat sa San Pablo City, Calamba City at Nagcarlan. Mas mababa raw ang bilang ng apektadong lugar kumpara sa karatig probinsyang Batangas. Yan yung may confirmed laboratory results yan. Ayon sa Laguna Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO, dahil on and off ang ASF cases, regular na ang nangyayaring livestock checkpoint sa probinsya. Naging isa sa mga strategies namin yun na maglagay talaga ng tao na nakamonitor, na dedicated para sa mga lumalabas at pumapasok na hayop sa Laguna. Hanggang ngayon, tutok ang monitoring team sa lagay ng mga babuyan sa Laguna. Wala pa ring maibigay na datos ang lalawigan sa bilang ng mga culled hogs. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nabubulabog umano tuwing gabi ang ilang residente sa Barangay Dalig sa Batangas City dahil sa mga nanghuhuli ng gagamba sa kanilang bakuran. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Napupuyat na raw sa kasasaway ang 55 anyos na si Elsa sa mga kabataang tuwing gabi ay nanghuhuli ng mga gagamba sa kanilang likod bahay. Perwisyo na raw kung may tuturing na gabi-gabi siyang naaabala sa pagpapahinga dahil sa mga kabataang dumadayo sa kanilang lugar dahil sa pamumotog o panghuhuli ng mga gagamba. Bukod sa sariling kaligtasan, nangangamba rin daw siya para sa kapakanan ng mga kabataang dumarayo pa sa kanilang lugar. Baka po makagat ng mga ahas, ng mga kung ano baga. Nakakatakot naman po yung ganun dahil minsan po may mga nakailaw na ganun. Isa lamang daw si Elsa sa mahigit 50 residente na dumulog sa pamunuan ng Barangay Dalig upang ireklamo ang kaparehong insidente. Sa tingin ng pamunuan ng barangay, dinarayo ang lugar dahil maraming mga puno at gubatan sa lugar na maaaring pamahayan ng mga hinuhuling gagamba na minsan daw ay ipinanlalaban pa sa ibang bayan. Dahil dito, minabuti na ng pamunuan ng Barangay Dalig na ipagbawal ang pamumotogs o panghuhuli ng mga gagamba sa lugar, lalo na sa mga minor de edad. 10 oras po ng gabi, pauli-uli po sila. Delikado po yun. Tapos may mga residente tayo nagreklamo, meron pong ibang nawawalan ng pananim, ng mga gamit. Siyempre, hindi po natin basta pwedeng hulihin na sabihin na sila kumuha. At sabihin na sila nangunguha lang ng botogs. Lalo po sa Karatig Barangay, marami ding nangunguhat na dayo dito sa amin. Nito lamang din daw nakaraang araw, isang grupo ng mga kabataan mula raw sa Karatig Barangay ang sinita ng mga barangay tanod dahil 10 oras na ng gabi sila na momotogs. Kaya ang residenteng si Resty, pabor na dapat ipagbawal ang pamomotogs sa kanilang barangay. Dahil hindi natin alam kung yung mga tao ay nagbobotogs pa talaga or nagnanakaw na or nagmamatsyag, dapat ay tigil na rin. Kung gusto nilang magbotogs, sa kanila na lang bahay tabihan. Pinaplano na rin ang pamunuan ng barangay na gawing ordinansa ang naturang kautusan upang maging mas matibay ang mga parusa para sa mga mahuhuling lalabag dito. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Hindi na palalawigin pa ang voter registration na magtatapos sa September 30 ayon sa COMELEC. Narito ang report ni Paul Hernandez. May higit 1 buwan pa bago ang deadline ng voter registration. Pero mainam na raw na sa ganito kaaga. Ipinaalam na ng COMELEC na wala ng extension ng pagpaparehistro. Kaya nang marinig ang tungkol dito, pinilit na magparehistro ni Leia sa COMELEC Lipa. Para sigurado na po kami makakaboto sa susunod na election. Wala na ring pagbabaka sa Kalipa ang security guard na si Christian. Maalwan at walang kapila-pila sa opisina para makapagparehistro siya. Kung sa kanina nakaworas lang din to sir, gawa ng panggabi ako, so kaninang umaga natulog muna ako. Ilan lang si Leia at Christian sa mga Batanggenyong ayaw nang magpaabot ng last minute. Masisira raw ang schedule of activities ng COMELEC kung palalawigin ang pagpaparehistro. So, September 30 is the last day of the registration.
October 1 hanggang October 8 is the filing of the Certificate of Candidacy. Kung mag-adjust yan, it will be domino effect. Ayon sa COMELEC Batangas, hindi na rin daw nila nakikita ang malaking buhos ng magpaparehistro sa deadline. Kasi nga, talagang pinupuntahan natin lahat yan. You could check with our local offices. Lahat yan may schedule for satellite registration. Mahigit 160,000 lang nagpatala sa buong lalawigan batay sa datos ng COMELEC. Bukas pa rin sa pagpaparehistro ang komisyon kahit sa mga darating na holiday ngayong Agosto. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, muling dineklara ng World Health Organization bilang Global Public Health Emergency ang Mpox o ang dating tinatawag na monkeypox. Sa gitna yan ng pagdami ng mga kaso ng Mpox sa Democratic Republic of Congo at iba pang kalapit nitong bansa. Pinag-uusapan na rin kung dapat bang ideklara bilang Public Health Emergency of International Concern ang Mpox para mas mapabilis ang research, funding at public health measures. Ito na ang ikalawang beses na idineklara bilang Global Public Health Emergency ang Mpox sa loob ng 2 taon. Nakaalerto naman ang ating Department of Health kasunod ang deklarasyon ng WHO. Ayon sa DOH, nananatiling 9 ang kaso ng Mpox sa Pilipinas. 4 dyan ang naitala noong 2022 at 5 naman noong nakaraang taon. Walang bagong kaso ng Mpox sa Pilipinas mula Desyembre ng nakaraang taon. Ang Mpox ay maaaring makuha sa pamamagitan ng direct contact sa body fluids. Kabilang sa mga sintomas ito, ang flu at nagdudulot ng sugat o skin lesions. Alae! 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 Hindi po. Bakit? Kasi po parang pahinga na din natin yan. Hindi po. Bakit? Kasi gusto ko po yung pumapasok lagi. Wow! Hindi po. Bakit? Para po may pahinga din yung mga working at saka po mga estudyante. Hindi po. Bakit? Kasi po, yung holiday po, pwede po kasi magsama-sama yung pamilya pag holiday po. Nice. Hindi na. Okay na yung kung ano yung holiday ngayon, okay na yan. Kasi kung siyempre kailangan din ng mga tao ng pahinga. Hindi po. Bakit sir? Ay pabor po yan sa manggagawa dahil doon sila kumukuha ng ekstrang nagkaka-double pay at nagkakaroon ng mga 30%. Nice. Opo, kasi kagaya pa sa mga napasok, mas nababawasan yung lesson. Ay hindi sir, maganda sir ang may holiday dito tayo sa atin para unang-una yung mga trabador nakakapahinga. Huwag naman. Ay double pay yun. Mababawasan ng double pay. Depende. Kung ang magbe-benefits naman nito is yung mga regular na empleyado, kagaya nung pag no work, no pay sila, so okay lang. Pero kung hindi din naman sila magbe-benefit, wag na lang. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Bumaba sa 280 hanggang 300 pesos kada kilo ang presyo ng karne ng baboy sa ilang pamilihan sa Batangas City. Ang pagbaba nito epekto raw ng matumal na bentahan at mga naitalang kaso ng ESF sa ilang karatig bayan. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, pinatunayan ngayong araw ng ilang mga tindera na ligtas ikonsumo ang mga ibinebenta nilang karneng baboy dito sa Batangas City New Market. Kung dati alas 9 pa lang ay halos paubos na ang mga panindang karneng baboy ni Celo sa Batangas City New Market, lalo na tuwing Huwebes na araw ng palengke. Ngayon, sa kaparehong oras, halos hindi pa makakalahati ang kanyang pinakyaw na baboy dahil tumumal ang bentahan. Ang kanyang mga paninda, binili lang din niya sa kapwa tindero. Dumadaan po ito talaga sa MI, dumadaan po lahat ito sa slaughterhouse. May katay sila para matulungan namin sila at kami kanila matulungan din para amin ituloy masustain namin ang pagsusustento doon sa aming mga suki na karihan na amin bigyan ng baboy dahil
Kung magkakati kami ng madami, baka kami hindi makaubos. So kailangan naming magtulungan. Mula sa dating 320 to 340 pesos kada kilo ng karning baboy, bumaba na ito ngayon sa 280 hanggang 300 pesos kada kilo. Bagamat may 40 pesos na pagbaba sa presyo, wala pa rin daw gaanong namimili. Tingin ng pamunuan ng pamilihan, epekto pa rin ito ng pangamba ng mga mamimili sa ASF. Yan nga ang ating African swine fever ang nakaapekto. Kasi kahit naman pre at kahit na sabihin natin dumaan tayo sa inspection ng ating mga veterinary sa slaughterhouse, hindi natin maiiwasan na ang mga tao ay matakot. Pagtitiyak ng pamunuan ng palengke dumadaan sa matinding inspeksyon ng mga ibinebentang baboy sa pamilihan. Lahat ng mga itinitinda na pork dito po sa ating pamilihan ay talaga pong doon po dumaan sa slaughterhouse. Meron po kasi tayong Batangas City Slaughterhouse. Doon po kinakatay ang mga baboy na itinitinda po dito sa palengke. Para mapatunayang ligtas mula sa ASF ang mga paninda, may pakulo ang mga tindera. Live cooking show naman ang gimmick ni Aling Rose dito sa kanyang pwesto sa Batangas City New Market kasama ang Office of the City Market Administrator para tiyakin na safe ang mga karneng ibinebenta dito sa Batangas City New Market. Kaya sabay-sabay na po nating tikman. Pinapakita namin ngayon na kami man po ay kumakain ng aming mga paninda. Nakakasiguro po ang ating mga mamamayan dito sa Batangas City na wala po tayong maibenta dito na may sakit. At kung magkaganon man po, siguro kami po mismo ang titigil para po magtinda ng baboy. Okay lang naman. Hindi naman laging karne ang aming binibili. Muli namang ipinaalala ng Batangas PD RRMC na ligtas ikonsumo ang mga karneng dumadaan sa tamang inspeksyon, lalo na ang mga galing sa slaughterhouse. As far as ASF is concerned, wala po itong effect sa ating katawan. But in mental aspect, may effect po. Iwasan na po natin na ang ating baboy ay mahawa at iwasan na rin po natin na maipagtinda sa merkado ang mga baboy na alam natin na nahawa na ng ASF at nagmamanifest na po ng ASF. Sa ngayon, nananatili pa ring ASF-free ang lungsod ng Batangas ayon sa Batangas Provincial Veterinary Office. Ace, muli namang nanawagan ng otoridad sa ilang mga hog raisers na kaagad iulat o i-report sa kinauukulan kung may namamataan na silang sintomas ng ASF sa kanilang mga alagang baboy upang maiwasan na ang pagkalat ng African swine fever. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Patay ang 30 anyos na lalaki matapos barilin ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa San Narciso, Quezon. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Duguan at wala ng buhay na nakahandusay sa harapan ng bahay ng isang residente sa San Narciso, Quezon ang 30 anyos na lalaking ito pasado alas 9 ng gabi noong Lunes. Ayon sa San Narciso Police, itinawag ng mismong may-ari ng bahay kung saan natagpuan ng biktima ang pangyayari. Sa barangay chairman ng barangay Villarreyes na siya namang kaagad inireport sa pulisya. Ang banggit po niya, nasa loob po siya ng bahay niya habang nanonood ng TV. Tapos po ay nakarinig siya ng lagabog sa kanya pong harapan ng pinto. Nung binuksan niya po ay ayun na po yung patay. Duguan na po, wala na po siyang narinig. After po yun, nagsumbong na po siya kay Kapitan. Hindi raw kakilala ng may-ari ng bahay ang biktima. Isang tama ng bala ng kalibre 45 baril sa likurang bahagi ng katawan ng biktima ang nakita ng otoridad. Posible raw na nakatakbo pa ito patungo sa bahay ng concerned citizen matapos siyang barilin at doon na nasawi. Doon lang po siya daw nakatakbo kasi po yung pong basyo na nakita namin is more or less po 100 meters pa doon sa bahay. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ng pulisya ang motibo sa pamamaril. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Usapang pangkalusugan tayo ngayong hapon mga kapuso dahil ngayong buwan ng Agosto ay pinagdiriwang din natin ang Lung Cancer Awareness Month. Kaugnay niyan, kasama natin ngayong hapon dito sa studio si Dr. Ria Concepcion Aguda ng Batangas City Health Office. Magandang hapon po, Dr. Ria. Magandang hapon po at magandang hapon sa inyong lahat na tagapanood ng GMA. Dok, unahin ko na, maliban sa paninagarilyo, ano pa po ba ang sanhi ng lung cancer? Posible po tayong magkaroon ng lung cancer kung tayo po ay may constant na exposure sa mga chemical pollutants. And also,
kasama po dito, pwede rin po tayong magkaroon ng lung cancer kung meron tayong family history. And at the same time, pwede rin po tayong magkaroon ng lung cancer sa mga pollution na nakukuha natin sa surroundings. Dok, marami rin gumagamit ng vape instead na sigarilyo. May Yes po. epekto rin po ba itong vape sa pagkakaroon ng lung cancer? Yes po. Gaya po ng paninigarilyo, ang vape po ay mahigpit din nating pinagbabawal dahil kung ano po yung nakukuha natin na chemicals na posibleng mag-cause ng cancer sa isang pasyente sa paninigarilyo, ganun din po ang nakukuha natin sa paggamit ng vape. At Doc Ria, ano pong nangyayari sa katawan kapag nagkaroon ka ng ganitong sakit? Pag nagkaroon tayo ng sakit na cancer, posibleng magkaroon tayo ng pagbagsak ng timbang o kaya pwede tayong magkaroon ng ubo na pangmatagalan, pagkakaroon ng paninikip ng dibdib, kahirapan ng paghinga, bahid ng dugo kapag may umuubo. Ito po ay ilan pa lamang sa mga pwedeng mangyari sa katawan ng tao na may cancer na pwede nyo pong maobserbahan. So basically ma'am, ito yung mga sintomas. Yes po. Paano naman po, Doc, malalaman na ating mga kapuso kung sila ay merong lung cancer? Wag naman sana. Para po malaman kung ang pagkakaroon ng isang lung cancer, bukod sa tayo po ay merong family history and exposure sa mga chemical substances, likewise yung paninigarilyo, pwede po tayong pa-examine kasi pwede po tayong magpa-CT scan para malaman natin kung merong makikitang findings sa ating mga baga. At Doc, sino po ang nasa panganib na magkaroon ng ganitong sakit? Lahat po ng mga pasyente kliyente natin na naninigarilyo. Pangalawa ay ang mga taong exposed sa kanila or yung tinatawag nating mga second-hand smoke ay posibleng magkaroon ng ganitong klase ng sakit. Maidagdag ko lamang, ganun din po ang pagkakaroon ng advanced age. Kasi habang tumatanda ang isang pasyente or habang tumatanda ang isang tao, may posibilidad pa rin siya na magkaroon ng cancer. Doc, paano po maiwasan ang lung cancer at may gamot po ba tayo para dito? Para maiwasan ang lung cancer, kailangan nating magkonsulta. Meron tayong tinatawag na CT scan na siyang magsasabi sa atin kung meron tayong makikita na findings sa ating mga baga. Gamot na pwede tayo kasing mag-undergo ng treatment. Like, we have surgery, we have chemotherapy. For yung advanced cases, meron tayong mga palliative care na ginagamit ginagawa para sa kanila. Doc, dahil nga paninigarilyo ang leading cause ng lung cancer, nagkaroon ng inisyatiba ang Health Department para mapigilan ang bisyong ito. At sa inyong part naman, sa Batangas City Health Office ay namamahagi kayo ng nicotine gum. Tama po ba ito? Yes po. Ito po yung ginagamit natin upang mahinto or upang mapigilan ng ating mga karamihang mamamayan na gumagamit ng sigarilyo ang kanilang pagkahumaling sa paggamit ng sigarilyo. At Doc, ito po ay libreng makukuha sa inyong opisina. Yes po, tama po kayo. Ito po ay libreng nakukuha sa City Health Office at sa mga barangay health station ng ating syudad. At Doc, kahit gusto ko pang habaan yung ating talakayan, ay limitado po ang ating oras. Kaya naman po, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Ria Aguda ng Batangas City Health Office. Maraming salamat po sa inyo. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, epektibo sa October 30 ngayong taon, sasagutin na ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang bahagi ng bayad o professional fee ng mga doktor sa mga pampubliko at pribadong ospital para sa mga indigents o mahihirap na pasyente. Ito ay sa ilalim ng kanilang Medical Assistance Program kung saan inaayos lang muna nila ang kanilang mga guideline. Kailangan lang magsumite ng pasyente o kanilang mga kaanak ng mga kailangan dokumento gaya ng Statement of Account, Medical Abstract at ID
para makakuha sila ng guarantee letter. Kapag naibigay na nila ang guarantee letter sa doktor o pagamutan, babayaran ng PCSO ang doctor's fee sa loob ng 1 buwan. Mahigit 3 bilyong piso umano ang inilaan ng PCSO para sa programa ngayong taon at pag-aaralan pa kung magkanong ilalaan sa susunod na taon. Sa Globalita, nagngangalit na po ang nadatna ng mga bumbero sa Verde sa Nevada sa Amerika. Nasunog doon ang halos 300 hektarya ng lupain. Sa pinakahuling ulat ng Reno Fire Department, nasa 80% ng apoy ang kontrolado na. Nadamay raw sa sunog ang isang bahay at ilang sasakyan. Pansamantala ring hindi madaanan ng kalsada na malapit sa lugar. Ayon naman sa pulisya, may inaresto na silang motorista na posibleng may kinalaman sa nangyaring sunog. Mga kapuso, kumpara nitong mga nakalipas na araw, mas mahina na ang ihip ng habagat ngayon. Umaabot na lang yan sa Northern Luzon habang may localized thunderstorms naman sa iba pang bahagi ng bansa. Sa datos sa Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Palawan at Quezon. Madalas ang pagulan lalo na sa hapon. Posible rin ang ulan sa natitirang bahagi ng bansa. Pasok ang sinigang at bulalo sa top 50 best soups in the world ng food guide na Taste Atlas. Ang ilang Batanggenyong nagtitinda ng Pinoy dish, proud sa pagkilala. Ating tikman yan sa report ni Paul Hernandez. I-request mo man o hindi, may libre ng sabaw ang meal mo sa karinderya ni Gloria sa Lipa City. You choose, sinigang o goto. Nakakagana ho yun. Lalo sa mga sabaw ng goto pati. Sabaw ng sinigang. Hindi maitatangging may kilig na hatid ang asim ng sinigang at panalong linamnam ng goto sa listahan ng food guide na Taste Atlas na top 50 best soups in the world at number 17 ang sinigang at isa pang Pinoy dish na bulalo sa 37th spot. Nasa hiwalay na pwesto naman ang sinigang na baboy. Kaya naman proud ang ilang Batanggenyo sa pagkilalang yan. Napakagandang po sa atin na mapilala yung sabaw ng ating special na sabaw ng ating bansa. Siyempre. Pag kami nga ho'y kumakain sa labas, lagi rin kaming nakasinigang. Asim at lasa, panama siya. Ang comforting taste ng nag-uumapaw na sarap ng sabaw na swak tuwing umuulan. Nakakuha ng 4.5 at 4.4 audience rating. May vegetable with the soup, talagang ulam na eh. Kasi usually sa ibang bansa is hindi talaga yun yung parang starter lang yan sa European country. Pero dito lang tayo sa Asian, sa Pilipinas, yung mga ginagawa natin yung masabaw. Mapakarenderya man sa handaan o kahit pampamilya, walang dudang ang Pinoy dish 100% world class. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balita Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas Biyernes, August 16, makararanas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Batangas City, Taysan at Rosario, Batangas. Magsisimula ito alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Bunsod ng upgrading ng transformer at conversion at row clearing ng mga linya. Sumabak si Herlin Budol sa basic safety training ng pagsakay sa big bike. Samantala, bibida si Widows War star Jeric Gonzalez sa isang pelikula. Narito ang report ni Hazel Alviar. Ibinahagi ng kapuso actress at comedian Herlin Budol sa kanyang social media account ang kanyang pagsasanay sa basic safety training ng pagpapatakbo ng big bike. Sa video makikitang nai-enjoy nito ang kanyang training kahit pa maulan. Kompleto syempre ang safety gears. Kamakailan din ay nagbanding sa pag-iihersisyo si Herlin kasama ang kanyang TikTok Black co-host na si Kuya Kim Atienza. Na-inspire at motivate daw siya kay Kuya Kim kung paano niya inaalagaan ang kanyang katawan. Ikinatuwa naman ni Jeric Gonzalez ang mga magagandang reaksyon ng mga manunood sa kanyang karakter na si Francis Castillo sa Widows War. Excited daw siya kung ano ang kahinatnan ng kanyang karakter, lalo pat siya ang itinuturo ngayong suspect sa pagkamatay ni Basil. Sa kabila ng pagiging abala niya sa serye, maisisingit pa daw niya ang paggawa ng ibang proyekto kung saan nakatakda siyang bumida sa isang pelikula na pinamagatang Fatherland kasama ang iba pang mga kapuso stars. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Pwede rin. Bakit? Masyadong marami naman nga ang holiday. Hindi. Bakit yan?
Dahil doon na lang nakakakuha ng extra income ang mga kagaya naming nagtatrabaho lang sa minimum wages. Nice. Hindi naman kailangan bawasan. Bakit? Kasi sa empleyado, syempre, parang yung mga empleyadong hindi naman nag-holiday, yun doon na lang din bumabawi. Kasi mababa naman po ang salary ng... Hindi na. Kasi pagka ganong may mga holiday, nababawasan din ang pasok ng mga bata eh. Sa akin po ay hindi po. Talagang mas maganda po ang pag-holiday ay talagang nakakatulong sa mga empleyado. Siyempre, yun po ang inaasahan din eh. Dahil ang sahod nga natin eh pang provincial rate. Para ma-solve din yung siyempre, holiday, yung pag-asa eh. Ng mga empleyado. Dagdag din ng sweldo nun eh. Parang hindi po, kasi yung holiday na po sa Pinas is parang kukunti na lang din po eh. So hindi po. Hindi po. Bakit? Kasi po sir, gawa ng gaya ko pa isang empleyado. Pag binawasan po yun, di mas lalo pa pong bababa. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Ace Medrano. Kami ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.